Opisyal nang iniharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy matapos mapa sa kamay ng mga otoridad sa Davao City. Inilahad din ng PNP kung saan nila nahanap si Kibuloy at kung paano siya nakuha. Yan ang dambuhalang balitang dapat alam mo. Matapos ang ilang buwang pagtugis, napasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy na wanted para sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Inanunsyo yan ni DILG Secretary Benhar Abalos kagabi. Pasado alas 6:30 kagabi, inilipad si Kibuloy at 4 na iba pa mula Davao pa Maynila sakay ng C-130. Paglapag sa Villamor Air Base, dinala si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City kung saan isinilbi ang arrest warrant sa kanila. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Isinailalim sila sa booking procedures, physical at medical examination. 3 sa kanila ang tumaas ang blood pressure pero hindi pinangalanan ng PNP kung sino-sino. Kanina, opisyal ang iniharap sa media sina Kibuloy at iba pang kapwa akusado. Inilahad din ng PNP kung paano napasa kamay nila si Kibuloy. Sa tulong ng tip, natumbok nilang nagtatago si Kibuloy sa ACQ College of Ministry sa loob ng KOJC compound. Binigyan si Kibuloy ng 24 oras na ultimatum para sumuko, kundi magsasagawa na raw sila ng assault. We will put a pressure on them, give them 24 hours. We will assault ang That's the last term na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. Ganyang kadaming tao na, Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. Pero nagkaroon daw ng surrender feelers kaya nagkaroon ng negosasyon kahapon para maiwasan ang madugong labanan. Pinasinungalingan din ang kwento na nanggaling sa labas ng KOJC compound si Kibuloy. Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Nasa labas ka na, tumakas ka na. Nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Nakahuli siya doon mismo sa loob. Si ating PNP nito, pinasok siya roon at nung palabas, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Ay naman kay Attorney Israelito Torion, sumuko na si Kibuloy dahil ayaw na niyang magpatuloy ang anyay karahasan sa Kingdom of Jesus Christ compound at ang hirap na dinaranas ng mga miyembro nito. We will face the cases against him, and we will. Right now, we filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing, among other grounds, security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, or at the very least, a house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has a health condition, and we are hoping and praying that any of those would be granted. Matatandaan na nitong Abril, inilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant para kay Kibuloy na sinundan pa ng isang arrest warrant mula naman sa korte sa Pasig. Nitong August 24, pinasok ng libu-libong pulis ang KOJC compound para isilbi ang arrest warrant kay Kibuloy. Ilang araw na hinalughog ang compound bago nakuha ng mga pulis si Kibuloy kahapon. Gusto ng Amerika na ipa-extradite si Kibuloy dahil wanted din siya roon para sa patong-patong na kaso kabilang na ang sex trafficking. Pero sabi ni Pangulong Marcos, haharapin muna ni Kibuloy ang mga kaso niya sa korte sa Pilipinas bago magkaroon ng anumang extradition treaty. Pastor Apollo, si Kibuloy.